Tunay sa mensaheng maipapahayag sa araw na ito, tunay na lukuban mo ang bawat isa ng iyong banal na espiritu at ang aking salita at ang salita mo lamang ang siyang manuot sa aming mga puso at isipan at siyang manuot sa aming mga agad at patuloy na dumaloy ang mga bagay na ito sa aming sisiglan bilang tipang ibigay mo at ma-enjoy ng bawat isa sa amin ng mga ito. Salamat po ang pinapalitan namin. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So yung mensahe po na ating tatanggapin sa linggong ito ay ang pinamagatang The Confession of Saints. Ano ba ang kapahayagan ng mga taong ligtas na? Do not misunderstand kapag sinabi natin saints. No, this is not just about saints or santo na alam natin. We are all saints. Those who believe and receive the gospel about Jesus Christ were called saints. Kasi hindi tayo pwedeng maging saints or santo kung wala tayong pinaniniwalaan. And the blessing or the grace God given us without our effort, without anything in us, God given us the privilege to become saints by just believing about Jesus. Believing in Jesus. Sabi siya sa ating introduction, God gave us the ears to hear good things that can help us to feel better. And good, especially the spiritual ears that can hear the voice of God. So meron pala tayong dalawang uri ng pandinig. Pandinig na nakakarinig para marinig ang lahat ng physical na bagay na nakapagbibigay sa atin ng magandang pakiramdam. Pero meron din pala tinatawag na spiritual ears where we can hear the voice of God. Kailan ba natin naririnig at tinig ng Diyos? Basta may bumulong sa atin. Ano yung sinabi ng Diyos sa'yo? Huwag daw po ako umutang kasi may magbibigay daw sa akin ng pera. That is not God's voice. Hallucination ang tawag doon. Okay? Pag sinabi natin God's voice, it comes from what? From the Word of God itself. At kapag sinabi natin tinig ng Diyos, God is telling you about Him. Hindi patungkol sa mga bagay sa mundo. Hindi patungkol sa lalong-lalo na especially sa ating buhay. God is telling us about His work. Yung mga bagay na nais niya sa atin na nakapatungkol sa Kanya. Kaya mapapakinggan natin, kaya ba tinig ang aking pinakikinggan? Ito ba ay tinig ng Diyos? Kung saan pinapaalala niya ang patungkol sa Kanya? Pinapalakas niya ba ako ng Diyos? Para sa physical na hamon ng aking buhay? God's concern is all about the fulfillment of His word. Lagi natin tatandaan yun. Kaya minsan maraming tao dinadamay ang Diyos. Kasama ko ang Diyos sa laban na ito. Saan laban? Exam lang pala. Ano laban ko? You just review. Makakapasa ka. Kasama ko ang Diyos sa journey. No. God's journey is different from our journey. 100% the journey that we are talking about is the journey of our own. The journey of ourselves. The journey of our own achievements. The journey of our own success. But God's journey is about His Word being prophesied, fulfilled, at nagkukontinue. Yun ang journey na nais ng Diyos. Ang journey na salita niya na nagpapatuloy. Hindi lang siya na-stuck. Hindi lang siya na-stuck as a Christian. As a churchgoers. As a followers. As listeners. At sabi pa dyan, but Christians were being diligent when it comes in observing the Word of God. But it ends with elevating themselves. Maraming mga tao, they really have to try to study the Bible. But at the end of the day, God is not being glorified. It ends with elevating themselves to the point na sila na ang naipapahayag. Their own, what? Righteousness and holiness that can give conflicts to the spiritual life. Kasi kahit anong gawin natin physically, hindi nito maaapektuhan ang ating espiritu unless we will fixing our eyes to what is important.
Kaya in the book of Corinthians, sabi doon, we fix our eyes to what is unseen. For what is temporary. Lahat ng mga bagay na makikita, nasasaksihan, ito ay panandalian lamang. But what is important is eternal. Kaya kapag pinatutunan natin ang mga eternal na bagay, we will see also that our faith will last long. Ganoon ang lakbayin ng ating espiritu. Kahit nakapikit ka, your spirit is working. Kahit natutulog ka, our spirit is working. No? Kahit saan tayo pumunta, spirit is working. But the effort that we are doing as a Christian, kung hindi ito nakapatungkol doon sa espiritu, lahat ng physical efforts, kahit gano'n pa tayo kasipag, hindi ito mamimit yung spiritual life na meron tayo. That's why Jesus taught His disciple to pray. Because in prayer, every time we close our eyes, we see nothing. But we are in the spiritual state that we can feel spiritual words and the spiritual answer given by God. At kapag tayo ay nananalangin, ang isang bagay na pinagpapasalamat natin, of course, number one, we have physical life. Enough to be thankful. Pero ang focus ng turo ni Jesus is maranasan mo ang spiritual na bagay kahit ikaw ay nasa physical na mundo. Kaya doon tayo tinuturoan ng salita ng Diyos. But what is the message of churches nowadays? Giving inspiration. Inspiration to live. For what? For who? No? Marami sa Facebook, in YouTube, ang daming mga preachers. They have different kinds of tactics just to what? To suit the listeners. Bibigyan ka ng mga inspirational, motivational, but again, that is not about the gospel. That inspirational and motivational just motivate you to be you, to elevate yourself, that you can do it even without God. But Jesus said, without God, it is impossible to make eternal life. And without Jesus, 100% impossible to make our Creator. Kaya sabi niya dito, sa pagpapatuloy, like the Pharisees with their religious philosophy and ideology. Kuya, ano ang sabi dyan sa John chapter 5:39? Tingnan natin. Ito yung mga panahon, kinausap ni Jesus ang mga Pariseo. Why? Dahil totoo. Napakagaling nilang mangaral, especially encouraging people to observe the law, to really observe ng mga nakasanayan, ito ang dapat gawin, ito ang dapat natin gagawin, at meron pa tayong gagawin, dapat ay ganito. Pero ang sinabi ni Jesus sa kanila, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. This is Christians nowadays. Very strict when it comes to reading the Bible, kailangan nakatayo pa. Dapat ba talagang gano'n? Just to respect the Word of God. You are trying to show to the people that you are respecting God because you are reading the Bible, standing in front. But the truth is, you don't know about the Word of God. Nasasanay ang mga tao sa mga physical, religious practices that is not connected to gospel. Like the Pharisees. They love praying in the synagogues. They love praying in front. They love praying sa mga kalsada, no? Especially when they read the Bible. Meron mga ganun. Pero yun ba talaga ang standard? Starting next week, pag magbabasa tayo ng scripture, dapat nakatayo. Kasi respeto yun.
tinanong natin ang mga practices ng mga Pharisees, wala tayong masasabi. Wala. But Jesus Himself declared this. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang kasulatang iyan ay nagpapatutuo tungkol sa akin. Sometimes, ang mga Christians talagang tutok na tutok sa mga religious practices. But no one knows about Jesus Christ. Kaya napaka-weak. Ang weakness at strength ng church is not about the numbers or the quantity. It's about the word that they preach. Because even Jesus, maraming siyang napakain. Pero nung panahon siya ay nagpapahayag na iilan na lang ang totoo nakinig sa kanya. And all the disciples about living Him. Especially the crowd. Why? Dahil hindi na sila pinakain ni Jesus. Kaya iilan na lang ang natira. Nag-focus siya sa 12, Satanas pa ang isa. Right? What about us? If we are about to acknowledge quantity in our church, bigas na. Sino po ditong pwedeng mag-support ng tagda-2 kilong bigas? Sa mga mag-church every Sunday, mamimigay, ewan ko kung dito mapuno. Magbibigay tayo ng full scholarship sa mga college. Ewan ko kung dito mapuno. But church is not about that. It's about allowing people to have eternal life. And that eternal life cannot achieve in physical ways. It's about listening to word. But Jesus said to them, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. It's a big insanity to believe, to saliksik the kasulatan, and yet you are not coming to Jesus. This is the churches nowadays. Panglabas lang ang Bible verse. Pero kapag pinag-usapan na si Jesus, wala na. Kasi meron akong sarili, like the Pharisees, with their own philosophy and ideology, they keep on refusing Jesus because they accept themselves instead of Jesus. Did I read you? By observing the law, we can receive eternal life. Jesus said, hindi ka ganun kasi yun. Kaya minsan tayo ay napapagod sa ating buhay pananampalataya because we are trying to what? To prove ourselves. It's not about proving ourselves. It's about enjoying someone or the one who proved it in front of you, and that is Jesus Christ. So kailan natin na-enjoy? Anong confession ba dapat ang totoo? Kahit araw-araw tayong magbigay ng inspirasyon sa tao, it's not counted in having eternal life. Kahit anong motivation ang ibigay natin sa tao, it's not, wala siyang magagawa when it comes to having eternal life. I pray, and I bless you in the name of the Lord Jesus Christ. Hindi ang kaugalian ng mga Pariseo at Sadduceo ang mai-imprint sa ating church, but the word that gives life. Kaya binigyan din ni Jesus sa John chapter 5:40, yet you refuse to come to me to have life. Kung ang purpose pala natin is buhay na walang hanggan, you don't need to observe the law. You don't need to observe the things, that you are believing na makakakuha tayo ng buhay na walang hanggan. Jesus simply said, come to me.
Ibig sabihin that come to me, be ready to listen to my word. Be ready to accept my word. Because that is everything when it comes to having eternal life. Without Jesus and His word, there is no eternal life. Kahit anong libro pa ang basahin mo, purpose-driven life, kahit kabisaduhin mo ang buong Biblia, kung hindi ito uuwi kay Jesus na siyang Kristo, it's nothing. So what is the perfect confession of the saints? Bible verses. What is the perfect and genuine confession of the saints? Sabi diyan, what is the word that can give us power in life? Kasi ang ating Christianity, hindi ito pabonggahan ng physical life. Ito ay pagkakaroon ng kapayapaan. Even the world is what? Having war, you have peace and rest in you. Because everything is temporary. That's why the real battle that we are facing is spiritual battle. Kasi hindi natin masasabi, paano ba ako magkakaroon ng spiritual na kapayapaan and I having trouble physically. Kahit ang mga tauhan sa Biblia hindi nakatakas sa physical trouble. But they were able to overcome everything by closing their eyes. Every time they close their eyes and kneel, bow down, they receive power and life. Tignan natin. No? Pastor, kasama ba ako doon? Okay, pali ko sa iyo. ang pagkakaroon ng mainam na panghawakan natin ng salita ni Jesus, ay ang pangkalahatan sa atin. Tignan natin ang buhay ni Pedro. Sabi dyan sa number 1, Peter, who confessed that Jesus is the Christ. Ano ba yung confession that Jesus is the Christ na yan? Ang pagbibigay diin kung saan ang pabor ng Diyos ay sumasakapin. Every time we confess that Jesus is the Christ, God's favor lies on that. Even the gates of heaven, what? Opening for you. Not only opening, giving you the key to open and close things here on earth at doon sa langit. Kaya nga ano ang kinalugdan ng confession ni Jesus? Who do people say I am? Sabi niya sa mga disipulo. Lord, some of them, sabi ikaw daw si Jeremiah. You are Jeremiah. You are John the Baptist. You are Elijah or one of the prophets. Oh, okay. But what about you as the true disciple? That time, the genuine identity of being a disciple, have what? Genuine confession. You are the Christ, the Son of the living God. Blessed are you. So kailan natin totoong kiniklaim that we are blessed? Even in the midst of destruction and problem and conflicts, we are able to confess that Jesus is the Christ. That is the greatest blessing and confession every day that we can confess. That's why problem. We can avoid them. Not totally avoid. We can overcome them. Ano man ang igapos mo sa lupa, ay igagapos sa langit. Ano man ang kalagan mo sa lupa, ay kakalagan sa langit. That's why we always do kalag blessing. By teaching the word of God. And the absolute, representing Jesus who became Christ in life. Wala namang iba. Hindi natin kailangan ng inspirasyon. Hindi natin kailangan ng motivation. We need confession. And that confession lies in Jesus. Sa Kanya naman. Kaya, isa sa mga greatest is si Peter.
Kaya dyan nag-start ang mga Roman Catholicism to appoint Peter as the first of saints. Kaya sinasabi ko, doon nag-start ang church kay Pedro. No? There is spiritual meaning behind that. Pag lagi natin titignan yung mga physical na bagay, doon lang tayo. Our limitation is only there. But the Holy Spirit can transcend time and space. You can see more than that. You can experience more than that. And even the blessing that we are looking for, you can have it more than that. Na-stress tayo physically. Do not worry. Kahit si Pedro na nag-confess, denies Christ to us. Sometimes we do deny Jesus. Ano natin dinideny? Every time we have fear. Every time we worry and being dismayed about the situation. Remember that there is no perfect life. But there is perfect faith, perfected by the perfect one. That is Jesus. Kaya kahit tayo here inside the church, we are not elevating ourselves. Pastor, namumuhi ka ba? If you deserve. Right? Pastor, nagagalit ka rin ba? Of course. I'm good at that. Pwede ako mag-seminar. Lahat tayo. Walang taong hindi nagagalit. Kasi pag sinabi, Pastor, never ako nagalit. Sinungaling ka. Pag sinabi mong hindi ka sinungaling, so sinungaling ang Biblia. No one is righteous, not even one. For all have sinned and fall short of God's glory. Lahat tayo may limitation. Kaya do not think of yourself banal. Kasi kapag inisip mo yun, aabusunin ka ng mundo. Tapos sasabihin, Lord, is this what you want? Namuhay naman ako, nagtapak, banal, righteous. Si Jesus nga, tinaob yung mga paninda, mga taong nagtitinda sa labas ng church. Because they don't know spiritual life. Akala nila everything lies in physical worship. Everything lies in physical observing the rules and regulation, the church customs, and the religious traditions, or hindi. Kaya sabi niya, bahay dalang nila ng bahay ng aking ama. At that time, big deal pa ang physical temple. Kasi wala pang Holy Spirit na nanonood sa buhay ng bawat isa. Kaya importante yung physical temple for them to see yung totoong darating na temple. Eh hindi pa dumarating yung totoong temple. Wala si Jesus at mga disciples. Pinakawalan yung mga hayop. Pinagtataob nila. Tawagin niyo ang mga gwardiya. Abang ang mga disciples, pinaharangan yung mga guard. Why? Jesus wants them to know the importance of spirituality. Pero hindi ibig sabihin, wala kasi ang physical life. 100% meron. Hanggat nabubuhay ka, mahalaga ang physical life. But what is more important? Knowing that you have spiritual life after this life. Kaya we confess that Jesus is the Christ. Kasi yun yung pinakasusi para ma-enjoy yung spiritual life na. Look at Paul. Sa ating pangalawa, Paul who confessed that Jesus is the Christ. Ito yung panahon na na-meet ni Jesus si Saul doon sa daan ng Damascus. Siyempre, nagulat, no? Why are you persecuting me? Masarap siguro ng gano'n, ano? Kapag natin pangarapin, bubulangin ka pa ni Jesus. Kasi dumating na si Jesus. There is no physical blindness, but the world is living on being blind, spiritual. Kaya yun yung kailangan nating solusyon. Noong mga panahon, ito ay pinagaling ng Diyos
si Apostol Pablo sa pamamagitan ni Ananias, pumunta ka doon, ipag-pray mo ang taong ito. Sino yan? Si Saul. Ay, di ba yan yung nagpapatay sa mga mananampalataya? Sila yung nagkakagulo sa mga Kristiyano? Don't worry, binago ko na siya. Okay. Pagpunta niya, of course, dahil doon niya na totoong napatunayan that Jesus is real. Totoo siya na ang Kristo. You know, ang mga totoong nagbigay lang ng confession, yung mga totoong naging si Kristo. Una si Maria. Bakit? Siya ang totoong nakakaunawa ng mabuting balita. Bakit? Dahil siya ang ginamit ng Diyos. Pangalawa si Pedro. Hindi niya mako-confess yun. Lalo na't alam ni Pedro kung gaano siya kamakasalanan. Kaya nga nung sinabi ni Jesus na pumalaot kayo at nakakuha sila ng mga isda, they were shocked. And si Jesus, from you, I see. Huwag kang matakot, sabi ni Jesus. From now on, you will become a fisher. Sometimes yung takot natin, hindi naman tinuturing na takot ni Jesus. Takot mo lang yan. Pero that takot will become a great channel of Jesus. Yun din yung ipinapatotoo natin sa labas. Dati din akong takot. Ngayon hindi na kahit takutin mo ako. Matagal na akong takot. Right? No one. At si Pablo. At si Paul. Pero sabihin siya mismo nakausap niya. Kasi ang totoo, nung mga taong namit si Jesus Christ, nagpagaling, akala nila albularyo lang si Jesus that time. Kasi kahit noon, uso na yun. May mga nagpapagaling, may bingi na karinig. Uso na yun. Pero bakit ang mga taong ito, absolute ang pagkakilala kay Jesus? Dahil ipinakita ng Diyos na si Jesus ang Kristo. That's why every time they confess, they have a perfect confession about Jesus who is the Christ. Sige nga, basahin natin po yan. Sa Acts chapter 9, verse 20 to 22. Kaya kapag binasa niyo yung Old Testament, there is no one confess about Jesus Christ. Only the disciples of Him. Acts chapter 9, 20 hanggang 22. Sabi dyan, at agad siyang nangaral. Sino? Si Paul. Agad siyang nangaral. Ano yung ipinangaral niya? Yung mga bagay lang din na kanyang narinig sa mga disipulo. Hindi ang mga bagay na natutunan niya. Hindi yung mga bagay na inaral niya. Hindi yung mga bagay na natutunan niya outside of Christ. Agad siyang nangaral sa mga sinagoga at si Jesus, na si Jesus ang anak ng Diyos. There's no other confession. There's no, word. But the word that contains only Christ, that is the perfect word that we can offer to everybody. Kaya nga bakit very effective ang mga evangelists sa kapanahunan noon? Wala silang ibang word. Dalawa lang. Believe in Jesus Christ and you will be saved. Perfect. Hindi na tinanong, anong religion mo? Kaninong angkan ka ng galing? Ngayon, yan ang tanong sa mga churches. Ano yung background mo? Backpain meron. Kapag doon yung background. Right? Ngayon, yun ang tanong. Ito galing ko sa ganyan. It's not about the practices and teaching they have learned. It's about the message of salvation that brought by Jesus. Kaya sabi doon, agad siyang nangaral sa mga sinagoga. Anong pangaral? Na si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtakang lahat ng nakarinig sa kanya. Hindi ba ito ang dating umuusig doon sa Jerusalem?
sa mga tumatawag sa pangalan ni Jesus. Tanong nila, hindi ba naparito nga siya upang sila'y dakpin at dalhin nakagapos sa mga punong pari? Ngunit lalong naging makapangyarihan ang pangangaral ni Saulo at walang maisagot ng mga Hudyong naninirahan sa Damasco sa kanyang pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. See? What kind of message we are bringing, giving to the people? Inspiration? That is not gospel. After nilang ma-inspire, nag-despair sila. After ng motivation, madi-distract sila. But if we confess that Jesus is the Christ, they will have power of life. This is the perfect message. Kaya the greatest problem of the churches nowadays is not preaching Christ. Oo, ito yung buhay ni Jesus, pero hindi siya Kristo. Jesus pa rin. Kaya at the end of the day, nag-iiyakan pa rin dyan. Hindi dahil si Jesus ang Kristo. Nag-iiyakan dyan, bakit nabudoy? Paano ko papalitan yun? Hindi masama. But if we are connected with Christ, we will, spending our lives to what is important. Kasi physical life is pakikisapalaran. Hindi talaga natin alam, kahit nga si Jesus nasabi, walang makakalam ng araw ng bukas. Walang pwedeng magsabi, sa makalawa, pupunta ako dito. Kasi hindi talaga kung be happening. Kaya ang laging sinasabi nila, kung loloobin ng Diyos. Kung loloobin ng Diyos, makakapunta ako sa lugar na ito. Pero ano yung pinakatotoong kaloob ng Diyos? Today, right here, right now, I can confess that Jesus is the Christ. Kahit na physically challenged, hamon na hamon ako physically. Pagod na pagod ako physically. But my spirit found rest in Jesus. See? Paul confessed that Jesus is the Christ. Ngayon, sa lahat ng evangelist, si Paul ang maraming nagawa. Hindi siya pinili Hindi siya pinili sa 12. At kung meron ng pangatlo, pang-13, ay doon mapayag si Paul. Si Stephen, namatay sa pangangaral. Kung may pang-40, hindi ko rin ilalagay si Paul. Yung si Kuya Zayman. 15. No? 16. 17. Iuwi ko si Paul. Bala siya, ako nandito. Kung siya nandito, unahin na sarili niya. It's the confession of Jesus who is the Christ. Sino pa? Sabi diyan sa pangatlo, ang mga disipulo na nagpahayag na si Jesus ang Kristo. Kuya, 5:42 to 43. Sabi diyan, Acts chapter 5:42 to 43. Isa na lang, conclusion na tayo. Hindi niyo ba napapansin yung progress ng ating program message? No? Short. Very short. Amen. Gusto niyo isang oras? Siguro nung bata-bata pa ako, kaya ko kahit 2 hours. Siyempre, di ba? Sabi ko nga, physically, we don't have back rub, but we have back pain. Sabi dyan, araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagturo at nangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus ang Kristo. Wala nang ibang message. Even up to
to this time, Jesus is redirecting us from the old ways, old teaching about Christianity. But the conclusion is only Christ. Every day, day by day, house to house, they never stop preaching and proclaiming what? The gospel, the good news that contains Jesus who is the Christ. Yun lang. Yun lang. That's why true disciples lies into quality. Confession and love. Kaya sabi ni Jesus, people will say that you are my disciples if you love one another. And if you are the disciples of the good news of the gospel, you preach only me. Wala nang iba. No? Siguro marami, tuturuan, ganito ang manalangin, ito yung oras ng pananalangin. But there is more than that. It's what? Consecration of Jesus Christ. Kahit 24 hours lang nananalangin, kung wala doon ang pagkukul kay Jesus, lahat ng tao ipinanalangin mo. Anong pinanalangin mo na tumanggap kay Jesus? Anong tatanggapin nila kay Jesus? Na siya ang Kristo. Kasi maraming nakakakilala kay Jesus, but they don't know about Jesus who became Christ. And ano yung Kristo ni Jesus? What Jesus Christ did. Marami na tayong terminology. Ganun din sa ating buhay. Siyempre, sabi ko nga, hindi tayo magpapahuli. Kaya dyan, ang pamuli, you and me, who confess. Who will confess? That will be confessing that Jesus is the Christ. Witness, oh. Hello. Turo nyo nga yung sarili nyo. Witness, oh. Oh. Ano magagawa? Witness to, oh. Anong witness? Na si Jesus ang Kristo. Wala nang iba. Wala nang iba. Ang sarap lang. Of course. We will be never told in Peter. God created us uniquely. But since Christ finished everything, Holy Spirit is with us. Kaya kahit walang physical Jesus, we can still confess that Jesus is the Christ because Jesus' Spirit revealed it to us. We experience more than Peter and Paul and the disciples. Bakit? We are the remaining, the one who will remain, and the one who will be behind. That is witness. And that is you at ako. Sarap, Lord, thank you. Kahit na hindi ako perfect. Okay lang yan, tayo lang kayo ng kapatid mo. Lord, I'm not perfect. Okay lang yan, tayo kayo ng katabi mo. Right? Kaya maraming mga Christian na didistract. Ayaw ko pumunta sa church, bakit masusunog ako? O diba? Kahit sila alam nilang impyerno ang church. Diba? May sabing masusunog ka sa church. At saka wala pa akong nakitang church na nasunog. Ngayon lang sa LA. Pero usually na naman nasusunog, nabobomba mall. Kaya iwas-iwasan niyo ang pamumul. Charot lang. Baka magalit si Henry C. Tatagal pa naman itong video na ito hanggat may wifi. No? Ganun din sa akin. It's you and me. Walang question doon. Ngayon, God is allowing us to see and experience gospel in a simple way. Simplest way. Kasi noon, ang mga Kristiyano, pahirapan abutin ang mabuting balita. Kaya lahat ng mga possible efforts na gaya nilang gagawin nila. Pero hindi na ito sa panahon ni Jesus. Kasi siya na nga ang nagbata. Remember this word.
acknowledge the finished work of Christ, and that is everything. Kapag kinilala natin ang tinapos na ni Kristo, wala na tayong patutunganan. Kasi tayo ay nagiging patotoo lang ng tinapos ni Kristo. We are the covenant, the covenantal children of God who will experience what did Christ did, especially on the cross of Calvary. Wala na. Kaya hindi mo na pwedeng sunugin yung kapwa mo sa impyerno. Hindi na. Hindi mo na siya pwedeng isumpa kasi may standard na. Lalo na yung kapatid mo na yan, kahit murahin mo ng araw-araw, in Him, in them, lies God's grace. Kaya hanggat nabubuhay yan, kung galing sa tanas man yan, malay mo, mali po. Right? Kaya at the end of the day, nasa Diyos pa rin ang buhay natin. Pero ano ang nagpapatibay sa ating pananampalataya? Ang pamumuhay araw-araw bilang patotoo kay Kristo. We are saints. But what kind of confession you are confessing as a saint? God given us the perfect confession. The confession that can open the gates of heaven. The confession can bind and, unlock everything on earth in heaven. Ang sarap. No? Huwag yung pangarapin na si Pastor magbibigay ng inspirational message. Dami church dyan, namili na ng kanya. I can't. Ayoko. Hindi naman sa ayoko. May alam mo ang katotohanan, ang pagpambobola ang gagawin mo sa tao. Bago tayo mag-conclusion, sige nga kuya, open natin. This is the dangerous in giving message. The dangerous part. Book of Second Timothy chapter 4:3. Dalawang verse ito. 1 Timothy chapter 4 verse 3 and Ephesians chapter 2, 8 to 9. Or 10. Sige nga, unahin muna natin yung 2 Timothy 4:3. Sabi diyan. Kaya kahit si Peter, that time, si Paul, mag-ingat kayo sa mga napapakinggan ninyo. Sabi diyan, sapagkat darating ang panahon na hindi sila makikinig sa wastong katuruan. Sabi, susundin nila ang kanilang hiling. Ganyan na ganyan ang mga churchgoers nowadays, especially when you're broken-hearted. So gustong-gusto naman nila pag tinamaan, oh! So, tuktukan ng mga ganun. No? Oh, may pag ganun pa. It's not of the gospel. Sabi diyan, maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Ganyan ba tayo? What kind of ears do we have? It should be the spiritual ears who is longing, that is longing to the voice of God. Ikihin natin yung ganung pandinig. No? Kaya God is not being deceived by the numbers of the church. Because He knew that He gave answer to her. Sapagkat darating ang panahon, dumating na. Hindi sila makikinig sa wasto kasi ang wastong katuruan is boring. Well, lagi na lang kay Christ, lagi na kay Christ. What about me? See? It's elevating themselves. Ang gusto ng pakinggan yung patungkol lang sa'yo. Pag-artista ka. Ewan ko kung di ka pa chismisan. Diba?
Gusto mo palang pag-uusapan ng topic sa'yo, palitan mo si Maris. Make your own issue and scandal and post it. Hindi pala ako gusto mo, hindi mo sinabi. Nag-audition tayo sa PBB. Sabi sana po ikaw ang partner ni Pia. Sayang. Right? Si Piang. Si Piang. Ephesians chapter 2 verse 8, 9, and 10. Ano daw sabi dito? Wow, nag-di. Sinayo na lang. Thank you, Kuya. Let's read all together. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay niligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Tapos ang gusto ng iba about them, mahiya naman tayo sa Diyos. Naligtas tayo in God's goodness, not you trying to be good, trying to be kind, trying to be perfect. Yes, we are perfect. We are perfectly imperfect. Kapag yun ang alam natin. Sabi dyan, hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya lagi natin sinasabi yun sa pulpito, sa mga forum. Walang sayo. Kapal mo. Gawa. Kaya't walang maipagmamalaki ang sino man siya. Kaso ang mga confession, nag-pray lang po ako, nag-fasting ako. Ay, kung na. Kaya mo palang 20 fasting. Ba't di mo pinag-fasting yung nangyari sa California? Siguro during fasting na-stop yun. Hindi nadapa yung iba. Right? It's not about us. What is happening in the world is under God's sovereignty. Wala kang part doon. Ang part mo na, kung mananalangin ka, not to stop the disaster, but give rest and peace upon the heart of those who believe in Jesus. Yun lang ang panalangin natin. Can you control their emotion? Nasunugan, okay lang yan. Ikaw nasunugan. Right? Sometimes, ganun na kainsin ng mga Christians. Ginagawa ang katatawanan ng mga sarili. Masabi ng Christian, ay, walang ganun sa atin. At hindi pwede. At kung may mga ganun man, direct to Christ. Immediately, quickly, direct to Jesus. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo, Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na ininihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Ito yun. We don't know what will be happening in the future, but God already predestined us to do His work. No? Kaya ang pastoring is not our decision. So, ano may gusto? Right? Tapos imamak ka din ng mga kapwa pastor mo. Kung i-explain mo rin sa kanila, hindi nila maiunawaan. Kasi ang isa sa pinakamanitigas ang ulo ang mga pastor. Kung ano na ang natutunan nila, ayaw na nilang baliin yun. Because that is their quality. Kung saan na yung quality na yun ay nakadirect kay Kristo, that is good quality. Kung ipaglalaban mo sa legalism, humanism, and mysticism, ginawa na ng mga sinauna yan. Kahit si Apostol Paul, galing dyan, but he found everything in Christ, that he denied himself. Right? Kaya na lahat ng pastors ngayon, pagandahan ng message. Kukuha pa sa Google yan. Kukuha pa ng malalim na salita. Yung iba nag-i-amen, di naman naunawaan. Gospel is mystery. Pag sinabi natin misteryo, may nakapaloob doon na halos hindi mo maunawaan. Pero misteryo siya, bakit ko pinaniniwalaan? Ganun tayo kay Jesus. Hindi natin maunawaan. Pero dahil naniwala tayo, mystery yun, it means nothing is from you. It's from God. Right? Kaya huwag kayong, do not try to be perfect. Kung kinakailangan manampal kayo. Sabi ni Pastor. Right? Kaysa gagastos pa
kayo sa restaurant, magbabasag kayo, magbabayad, matakpal ka diretso. Yung ibabayad mo, pang x-ray na. Diba? May stress lang kayo, kakabasa. Galit ako tayo. Napaos ka pa. Eh kung pinuntahan mo na kaagad, mas mabilis. Ganun din naman. Kanya-kanyang struggle na lang yan. Let's make things easy. Baka man paano, no? Mas alis lang po ako bakit may sasampalin ako. Eh, kayo naman. Bago ka manampal, manalangin ka mo. Ipanalangin mo na yung sinampal mo, ipapasampal pa yung kabila. Kasi sabi sa Biblia, kapag sinampal ka sa kaliwa, iharap mo pa ang kabila. Para pagpunta mo doon, sulit. Basta aalis lang po ako. Saan po na? Mag-pray. Ang babait naman pala ng aking Diyos. Pag-pray ko na isa, sampal ko may kasama pa. But then again, I pray hindi tayo umabot sa punto na mas pakikinggan natin kung gusto natin pakinggan kaysa sa katotohanan ng isiniwalag na ni Jesus. For our conclusion, we have the absolute and covenantal identity inside of Christ. Into 2:3-7. Hindi lang ito dito, hindi lang kung saan, sa lahat ng dako. Let's confess the greatest confession. Pag nag-chat si Kuya Gabriel, gabi pa lang ng Saturday 6, Pas, pwede ko pong makuha yung role. Hindi ako nakakapag-reply. Magre-reply lang ako, okay Kuya, wait mo na lang. Pero ang totoo, wala naman akong piniprepare. Nasasend ko na siya mga 7, mga 8 ng morning. Kasi doon pa lang ako nakakapag-pray. Lord, anong Lord? Lord, anong Lord natin? Then, sabi ni mamuusap ang Diyos. Pero kapag gabi pa lang, pinaghandaan mo na. No, parang yung kwento ng isang kasamahan natin sa isang film. Isang linggo niya daw pinaghandaan yung word. Nagpe-prepare, Lunes pa lang naghahanda na hanggang Saturday. Pagdating daw ng linggo, ano yan? Pinalitan. Kasi, pinalitan daw ng Holy Spirit. Actually, hindi natin sila masisisi kung yun yung nakasanayan nila. May mga ganun at may mga kakilala ako na ganun talaga. Tsaka ganun din naman yung aking dati, ganun din. Pero ngayon nowadays, I just close eye. Ano yung word na gusto mong ibigay sa akin? Okay. Kinig-kinig. Music. Habang nakikinig ka ng music, yung utak mo naman nakikipag-iig sa Diyos. Sabi mo, please, then, ito na ang mga word every Sunday. Diba? Siyempre, alam nga sasabihin ko, ayaw gawan ng prepared. Wala kang para sa atin. Ang kulit. Wala kang para sa atin. Walang galing sa atin pala. There is nothing from us. But Christ is for us. Yun na yun. The things that can reveal Christ is the perfect revelation of the Lord. Kaya, Lord, ano yung prayer ko ngayon? Ano yung prayer copy ko? Totoo. Hindi natin mawawala yung physical life na meron tayo. Minsan na-exhaust talaga tayo. Walang hindi, kapatid na-experience mo na bang na-exhaust? Siyempre. Kuya Tupero, na-exhaust ka na ba? O ano daw yung exhaust? Exhaust fan. Oo, naiinipit yung ulo mo doon. Exhaust. Being exhausted. Parang, ano kasi sa Tagalog ang exhaust is yung... Ubos. Yung ano na, yung talagang
Drain. Drain! Ubus na ubus ka na. Lahat tayo ganun. Kahapon, nahulog si Kali sa double deck. Tumabi niya yung ano niya. Itong buto. Nirush natin sa OMA. Hindi ko na alam lahat ng siguro ng mura na isigaw ko sa mura sa bahay. Sobrang alala. Buti lang din mama niya, may nasa dito yun. Bumalik naman. Yung mga dugo, yung sa ano, yung pala, nasugat yung ano niya. Thank God, dahil hindi siya sinukan ng dugo. Mula dito, maga yung ano niya, buong maahapon yung inaano ko ng eyes. Buti na lang, walang negative sa x-ray. Okay, yung ito lang na tumabingi, nabalik na yung agad. Hindi ko alam, isa ka lang. Sana kung may kapatid ka na kamukha mo din, kamukha ko. Ayun, after ng x-ray, hintay lang kami. So wala naman pong problem. Buti na lang strong din ba kami. Ano, ulit ka ba? No, papa. Sige. Okay, ano tayo? No, papa. Not sure. Pero normal talaga sa mga ganun na makakulit. So, ako, pagpunta ko ng Kawayan, ano siya ni mama, nakapikit, akala ko ng mga lali, sigaw na ako ng sigaw. Mapututin kaya! Siyempre, dahil tayong artista, kailangan pagpasok sa eksena, ano mo kaagad yung environment. Kahit na galing, wala kang sabing cut. Thank God, okay naman, makulit naman siya bago ako umuwi kagabi. Pinatulog ko muna siya. Papa, watch. Ano ba watch mo? Deditin. Ano ba siya? Papa, Jeje. Jeje. Yun na yan. Pag nagsabi na ng watch at saka Jeje, pampaantok niya na yan. Papa, tapos, ano pa, itataas niya yung pa niya, Ati, papakamot ng talampakan. After yun, tulog na siya. Sabat na ako. Oh. Kasi yung usually Saturday, syempre, linis day yan. Laba ka, linis ng bahay, magdahapon, punta na ako sa kwan. Parutan na, ganyan. Hanggang kinagabihan minsan, doon ako matutulog. Oo, uwi ako. Kaya kuya, sorry. Minsan umaga ko na sister. Pero look, di ba? Very, very demure. Very unique. And that is the word that we are receiving. I pray, Lord, doon ko din nakita yung sarili ko. Nagulat. But after that, habang minamasas ko siya, pinapakalma ko siya kasi nagugulat siya sa sigaw ko, umiiyak siya. Alam, sorry anak, okay. Well play, ba't di iwan? Nakalimutan ko sabihin sa kanyang praying. But thanks to God, we overcome everything. Because we confess that Jesus is the Christ. Ito ay manalangin po tayo. Manalangin natin na tanging sa Jesus ang Kristo. Manalangin natin na, Lord, kahit sa isip ko ngayon sa aking puso, hayaan mong manahan si Jesus na siyang Kristo ng aking buhay. Kasi yun yung totoong nagbibigay sa atin ng confession. The greatest confessor, yung nag-confess, confessor. Diba? Pag nilagyan mo ng OR, tao na yun. Confessor. We are, pangit siguro, ipopost natin mo, you are the great confessor. Magdedemanda tayo ng Department of English. Department of English. Department of English Language. No? Pero sa atin na to, you are the great confessor. To confess that Jesus is the Christ. Sige po, tayo na lang.